Hi guys! Ngayong araw nga pala ay birthday ng ate ko. So pagkagising ko, ininom ko na nga pala tong dumating na STC30 na to. Dala nga pala to nila ate. So bago ako makakuha nito, kailangan magpa-member ka muna. Hindi ko lang alam kung ilan yung laman nito sa loob, pero maliit lang yung pinaka-sachet niya. At kailangan mo nga itong inumin bago ako kumain. So maliit lang yung pinaka-sachet niya, tapos ialagay mo lang siya sa ilalim ng dila mo at tutunawin mo for 10 minutes bago ka kumain. Or kahit pagkagising mo, yan agad yung ilagay mo. So tinulungan ako dito ni ate maglagay kasi nga hirap na hirap akong itaas yung dila ko dahil hindi ko rin alam kung bakit. After nga ilagay ni ate yung STC sa ilalim ng dila ko, kailangan ko pa mag-wait ng 10 minutes para matunaw ito bago ako kumain. Pag natunaw na to, pwede ka na uminom ng tubig. Maya-maya nga, sabi ni nanay, videohan ko daw siya at mag-blow na daw siya ng candle para kunwari siya daw may birthday. O diba, sumayaw-sayaw pa nga siya at nagaya pa siya ng kasama. Paano ba naman, meron nakatanggap dito ng gold envelope at sabi ko nga, i-reveal niya kung magkano yung laman. O diba, ang syala. Ang tanga to. Dagdag. Meron nga pala kaming chocolate cake dito galing Contis at isang mango bravo para sa birthday ng ate ko. Gusto na nga nitong sumuko dahil nga hindi nilagay sa freezer. Nagluto na rin pala si mama ng buttered shrimp at nagdala rin yung tita ko ng dinuguan. Nauna na rin pala akong kumain dahil nga gutom na ako at ako yung huling nagising sa kanilang lahat. Kapag ganitong mga ulam talaga, masarap talaga magkamay kasi mas nafe-feel mo yung ulam. Ha? Nafe-feel yung ulam? In-enjoy ko na lang yung pagkain ko ng hipon habang chinichika ko ng mga marites sa gilid. Bilis lang ang mga pangyayari at ito nga'y paalis na kami. Mag-dinner kasi kami sa labas at kita nyo naman tong isa. Grabe ang pagod. Paano ba naman kakauwi lang nila galing school? Naisipan ko na rin videohan siya para meron siyang memory sa pagtulog. Nandito na nga kami sa Vikings at habang nag-aantay kami, nag-picture taking muna kami ng family. At kita niyo naman tong isang bata, ayaw pa magpa-picture at meron nga daw siyang kulangot sa ilong. Sabi ko nga kala nanay at tatay, mag-smile sila. Akala kasi nila picture, yan pala video. O diba ang ganda ng mga ngiti? Maya-maya lang din dumadami ng tao at yung tita ko ay naging photographer pa nga. Nakapasok na pala kami ng Vikings at naibigay na rin yung cake ni tatay at ni ate. Birth month kasi nila kaya meron silang free cake. Hindi ko na rin na-videohan yung mga kinain ko dahil nga pagpasok namin gutom na talaga ako dahil hindi pa ako nag-lunch. Isa nga sa mga nagustuhan ko ay itong gulaman nila. Paano ba naman only sago kaya kitang-kita nyo naman kung gaano karami yung sago sa baso ko. Hindi ko na rin matandaan kung ano yung tinuturo kay tatay at nanay. Fast forward tayo, tapos na pala ako sa dinner ko at nagdi-dessert na pala ako. Hindi ko na rin kasi na-videohan yung pagkain ko dahil gutom na ako pagpasok namin dyan. Kumuha lang ako nitong latik at buko pandan para sa aking dessert. Sinunod ko na nga kainin itong buko pandan. Ay, correction nga pala, wala nga pala siyang buko. Pandan lang nga pala siya at jelly, kaya ganyan lang siya kabilis kainin at sobrang sarap. Hindi rin siya nakakaumay at tamang-tama lang yung kanyang tamis. So guys, kami ngayon sa mag-iikot-ikot muna kami. Meron din pala sila mga pizza at pasta dito, tsaka to mga grilled chicken, grilled fish na ipapaluto mo bago mo makain. Dito naman sa area nito, yung mga cold cuts nila or tinatawag na appetizer. After ko nga mag-dessert, hindi pa ako nakontento kaya kumuha ako ng nachos. Meron din kasi nito sa buffet 101 nung kumain kami last time, pero titingnan naman natin kung anong difference nila dito sa Vikings. Ang pinagkaiba lang dito is yung cheese sauce nila is sobrang lapot. At yung kanila namang meat ay may halong beans. Hindi kasi ako kumakain ng beans kaya nung kumuha ako, pinili ko talaga yung meat lang tsaka yung corn. Ang gulo nga pala nung nagvi-video sa akin kasi gusto niya daw may transition. Kitang-kita nyo naman, nagmamantika at grabe nga talagang dami ng mantika kumpara dun sa buffet 101. Pero syempre, tinikman pa rin natin yan dahil nga sayang naman pagkain pa rin yan, biyaya pa rin yan ni God. Nagulat nga pala kami ng pinsan ko kasi nga may mga sumasayaw, yung pala yung mga chef nila. Taray, mga dancer pala itong mga to at may tinatagong talento, hindi lang sa pagluluto. Makikita nyo rin sa susunod na video meron nga isang chef dito na hindi papatalo at todo bigay kong sumayaw. O diba hataw na hataw? O yu. Ewan ko ba napakanta na lang ako.
Tinikman na nga natin itong nachos at dito natin malalaman kung kasing sarap nga ito nung sa Buffet 101. Para sa akin, mas masarap pa rin sa Buffet 101. Ito kasi masyadong oily at masyadong creamy yung pagka-cheese niya kaya parang nakakaumay na rin. Pero dahil pagkain pa rin yan, inubos pa rin natin yan kasi nga sayang naman, masarap rin naman siya. Lalo na kung imimix mo na yung cheese tsaka yung beef, mas lalong sumarap. So guys, hindi pa ako tapos kumain. Pinuha na nila yung pagkain ko. Mabilis lang ang pangyayari at itong isa naman ay may ginawang pinagbabawal na teknik. Oops, disclaimer po, for katuwaan lang po itong ginagawa namin. Mabilis lang din ang mga pangyayari ulit at medyo matamlay nga ako dyan. Paano ba naman kasi after namin mag-Vikings in hospital ako? Pumunta lang din kami ng SNR para bumili ng mga kakailanganin ko sa pagtitinda. Ito nga yung una kong binili at nagulat ako sa presyo niya, sobrang mahal, samantalang sa Landers napakamura lang. Bumili na rin ako nitong Gold Seeds na tuna in spring water kasi yan lang yung pwede kong kainin. Bibili rin sana ako nitong seaweed na to kaya lang napakamahal. At dito ko nga pala natagpuan yung hinahanap ko na cream cheese. Ito kasi yung pinakamagandang cream cheese na nakita ko kapag gagawa ka ng baked sushi. At dito sa SNR, mura lang to kaya kumuha na rin ako ng isa. Meron din sila dito na pang maramihan para pag may party ka, ito na lang ang kukunin mo. Kumuha lang din ng ensaymada si ate dahil nga favorite daw to ni Kuya Owel. Kalahating kilo na yung pasta macaroni with product of Action. Bango? May garlic. Bali nagsutay lang sa butter na may oil mag na Anong garlic gamit mo? oil Olive at oil? saka yung mushroom. Olive? Butter mo. Sarap? Kamusta yung lasa mo? Lang, bagong toothbrush kasi ako. May mushroom? Ano naman? At nakadalawa na siya. Ayun, sorry. Pangalawa na po niya yan. Bibili nga sana sila Kuya Owel nitong patungan ng plancha kaya lang nung nakita namin hindi nga pala siya yung natatayo. Ipapatong mo lang din pala siya sa table so sayang lang din kung bibili namin kasi ang mahal. Nag-antay lang ako para i-claim yung pizza namin and after yun, nauwi na rin kami. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood.